Kamakailan lamang nakapagmura si DFA Secretary Teddy Locsin Jr. sa kanyang Twitter post laban sa China dahil sa patuloy na panlalamang sa West Philippine Sea. Sa nangyaring ito, humingi naman ng personal na paumanhin si Secretary Locsin sa Chinese Ambassador. Kami po ay nagkausap ni Secretary Locsin at pinaalam po niya sa akin na personal siyang nag-apologize po sa Chinese Ambassador at ang mga nabanggit naman po niyang salita ay dahil lang sa mga bagay-bagay na naging dahilan para uminit ang kanyang ulo. So ulit po natin ang mensahe ng Presidente, sa larangan ng diplomasya, wala pong lugar ang pagmumura. At ang sabi po ng mensahe ng Presidente sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete, ang Presidente lang ang pwedeng magmura, wala pong pwedeng gumaya sa kanya. Dahil sa patuloy na panggigipit ng China tungkol sa West Philippine Sea at maging ang EEZ, bilang kaibigan ng China ang Pilipinas iminungkahi na umano na i-review ang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Anumang pagkakaiba natin po sa bansang China sa usapin ng West Philippine Sea, hindi ito magde-define ng ating bilateral relations at hindi rin ito magiging hadlang sa ating pakikipagkaibigan sa China at malalim na kooperasyon sa pandemic response, vaccine cooperation at post-pandemic. Sa pandemic response na makaapekto sa ating resolve na ipagtanggol ang ating principled position. Patuloy na ina-assert ng Administrasyong Duterte ang sovereignty at sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng bilateral diplomacy sa bansang China at multilateral engagement sa ASEAN, strategic partners, UN at international community. Kasabay nito ang tuloy-tuloy na modernisasyon ng ating defense program at enhancement ng ating mga maritime assets. Para isipin na ang paggamit ng mapayapa at diplomatikong pamamaraan para i-assert ang ating mga karapatan at ma-resolve ang mga hindi pagkakaunawaan o disputes bilang appeasement ay isang kabiguan na maintindihan ang basic thrust ng ating independenteng pulisiyang panlabas na naaayon sa ating saligang batas. Masasabi rin ito ay profound distortion of the historical lessons mula sa Second World War at iba pang conflicts. Ang diplomasya ay hindi appeasement. In a sense, ang diplomasya ay isang form ng warfare na walang dugong dumadanak. Hindi rin maituturing na isang form of subjugation ng mapayapang paraan para maresolba ang mga hindi pagkakaunawaan. Ito ay dignified approach para ipagtanggol ang ating pambansang interes at i-uphold ang international law. Habang ginagamit natin ang productive diplomacy at effective deterrence sa pagtanggol ng ating sovereignty at sovereign rights at isecure ang ating maritime security, hindi natin papayagan ang ating territorial at maritime disputes sa China na maging sagabal sa ating bilateral cooperation sa urgent issue sa laban natin sa COVID-19, partikular ang pangangailangan natin sa bakuna. Ang kasagutan sa mga bumabati ko sa Pangulo tungkol sa kanyang ipinangako noong 2016 sa kanyang kampanya na babawiin ang West Philippine Sea. At pupunta ito sa Spratly Island gamit ang jet ski para ibandera ang watawat ng Pilipinas. I never in my campaign as president promised the people that I would retake the West Philippine Sea. I did not promise that I would pressure China. I never mentioned about China and the Philippines in my campaign because that was a very serious matter. We need to have a diplomatic talkative dyan. Hindi ako dyan. Nandiyan sa ating foreign affairs. Trabaho nila yan. I never, you pretended to work on it. Ako wala. Kasi wala naman I never promised anything. Just because I'm president, gusto ninyo magipag-away ako. Walang question yan. Baski ngayon. Meron tayong barko dyan ngayon sa ano. Sabi ko, stay put kayo. O sige, yan na. Pagdating ng panahon, marami kayong daldal. Maghanda kayo magpagkamatay. Kaya, ROTC man siguro itong mga gagon to. Kaya unang ipadala ko doon. Ayon sa Pangulo, si Foreign Secretary Albert Del Rosario ang may pananagutan sa West Philippine Sea.
dahil mismong si Secretary Del Rosario ang nagdesisyon na walang pahintulot sa dating Pangulong Noynoy Aquino at ngayon ay ibinibintang sa kasalukuyang administrasyon. It was the order, as a matter of fact, of Albert. Sources says that he never got the permission from the president at that time, President Aquino. Yan nga nagmayang nagmamarunong That's the problem when this cock-eyed scholars begin to tinker in the affairs of the country or allow them to have a wide elbow room so as to commit and discredit the country in the process. Yan ang dahilan. Ang pinaka-authority na to but there will be another time for him, maybe, is Roque. Abogado ito. And he was one of the lawyers who filed a case in connection with this itong agawa ng West Philippine Sea. Si Secretary Roque is well-versed, well-equipped, and he has the knowledge of what really happened. He is the human recorded history kasi sige daldal hanggang hindi matapos ang Tignan ninyo, matapos na lang kayo, si Roque hindi pa matapos magdaldal yan. Tignan ninyo. And that is to your maybe sadness and chagrin. So, unahin lang natin ang problema natin, alamin natin ang sitwasyon, galing mismo kay Secretary Duque. Now, si Secretary Duque, maraming sa kanya, batikos. Yun lang rin ang mga kalaban niya. Yun lang rin na gusto rin marinig lang na abogado o doktor, just to hear their name, maybe in the narratives of the news in the evening. Maligaya na sila dyan. Itong Albert na ito, ako pa ang sinisisi. Makita kita, suntukin kita. Buang ka. Ako ang pakialam man, ako ang nakialam na pagdating ko, nandiyan na yung barko ng China. Ang atin ang wala. Buti sana kung nandiyan yung barko ng China, tapos pagdating ko, meron tayong barko. Yun! Ibang istorya yon. Magkahayaan tayo doon. Pero ako nga, sabi ko kay wala naman tayong away. At yung hayaan lang ninyo yung mga mangingisda kasi ang tao kumakain. I told China that I know that it's yours according to you. I've heard that several times. But you must also have heard of the fact that people are hungry. Ang Pilipino ay gutom. And you are not oblivious to that fact. So, kindly just allow our fishermen to fish in peace. And so there is no reason for trouble. If there is one brewing, you call our attention and we can talk immediately to solve the problem.